na bro. Ikaw mo sa akin yung talata ng Biblia na may Catholic Hebreo 12:23, pangkalahatang pulong at iglesia. Kita mo yung General Assembly in the Church of the Firstborn. Yun nga bro, ulit-ulit bro. Bro, nabasa ko na bro. Sumasagot, makmak. Next question na. Sumasagot, makmak. Huwag ka sumapaw. Pangkalahatang pulong at iglesia, yan ang Tagalog ng Catholic Church, hindi mo pala alam eh. Oh, yan. Talo na, surrender na bro. May pag-asa pa. May pagkakataon ko pa surrender. Hindi daw sumusunod. Makikinig ako. Okay. Boss, sana pag-mute mo na nung iba. So, ayun ang topic niya, Bible sa Catholic mo ka. Hindi, sa letra ako daw magbibigay ng topic. Sino ba talaga sa Bible sa Catholic bro, nagtatanong ka ng topic, di ba? Bible sa Catholic book, sige, bigyan ko to sa Inas. Ibigyan ko. Kasama? Magaling ka ba sa history bro? Baka wala pang alam sa history to bro ng Bible bro. Mahirapan siya. Baka ano lang to, basa-basa Bible lang. Kasi magpapaka-history muna tayo ngayon ito. Balata mo naman talata tsaka history pa bro. Talata, sige pwede talata. Talata tsaka ano bang sampalin mo bro? Ano kasama yun, Makmak? Nagtatanong ka ng topic eh. Ano topic boss? Ano topic boss? Bible is a Catholic book. Kayo affirmative ng Catholic book ay Bible? Bible is a Ikaw na lang kaya mag-affirmative bro. Sige na, mag-affirmative. Latag ka ng paksa mo bro. Latag ka ng... Hindi, ikaw yata mag-affirmative eh. Hindi, kapag ako magpaka-affirmative, ako maglalagay ng topic. Nagtatanong kayo ng topic kanina eh. Oh, sige. Sige na. Bible is a Catholic book. Okay. Bible is a Catholic book bro. Mag-moderator ako Mac. Balatagan mo ng rules. Mac, ready mo na yung charger mo baka mamaya ay lupat ako. Nakasaksak boss, nakasaksak. Tapos i-check mo yung internet mo baka mamaya sabi ko. Check mo yung internet. 10-7 na lang bro, 10-7 kasi mag-alas 10 na pala. 10 presentation, 10 minutes pa, ganun siya, no? So siguro medyo unique to kasi iba yung latag ko sa latag ni Brother Nas sa Bible sa Catholic book. Letra for letra tayo muna ngayon para kakaiba naman. Okay boss. Yari ka dyan. Huling tanong, gusto mo ba lumaban? Yes or no? Diretso na lang siguro tayo boss. Latag na kayo ng paksa. Yun nga, Bible sa Catholic book nga, kakasahan mo ba yun? Pwede mo naman tanggihan. Tinatanong ka. Latag na nga kayo boss. Yun nga yung topic bro. Latag na nga kayo ng rules. Oo. First time handa ka na ba lumaban? Yes or no? Bas hindi naman ako aakyat dito kung hindi ako handang lumaban. Ayan okay. Sabi mo lumaban na. Teka, umasahin ko yung regulation. Sabagay, guys, sa mga nandito, no? Abangan niyo po, debate ni Father Darwin bukas, yung topic, no? Bible sa Catholic book. Ayan, para maganda, pangunahan na ngayon ni Uncle Boy Ledka. Simulan na natin yan. At maswerte ka, Makmak, dahil buenamano ka. Maganda ka rin ng mga pamunas. Teka. Raboy, pag-mute ako bro. Para wala siyang rason. Ito para walang rason, no? Babasahin ko yung rules and regulations topic. Bible is a Catholic book. Ang platform natin, rules and regulation ng ating platform dito sa Ethos Votum. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil lang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna, no? Bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds time. Number 3,
Kung walang sagot sa categorical at hindi categorical, next question kaagad at wala ng paliwanagan. Number 4, kung anong tanong yun lang sasagutin. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal style sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag, basta pasok sa tema. Number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warnings mula sa akin as moderator, no, ay makikaukulang disiplina, babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, out of topic are not accepted. Number 8, no side comment. Number 9, no unfair attitude. Number 10, no objection during conclusion. Number 11, respect the moderators and moderator decision is always final. Number 12, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasayas ng debating na to. Number 13, this is an optional. Meron ba tayong showdown, bro? Wala. Wala daw, bro. Ayan. Ayaw ng showdown. So, Uncle Boy, nakamute ka. Wala ba showdown? Ako na meron eh. Yan ang request ko. Kasi ng batay dun sa ilalatag na paksa. So, ang topic. Sige. Pero pagka hinihingi ko yung talata, ibibigay yung talata ah. Pag talata ang hiningi, talata ang ibibigay. Pag yes or no muna. Pero may explanation naman, 10-20 seconds. Yan, okay na. So, 10-7 tayo, mga bro. So, topic, Bible sa Catholic book. Agree? Okay na? 10 minutes tayo, affirmative. So, sa panig na affirmative, boy letra. Ready ka na, bro? Ready na bro? Okay, go ahead. O syempre, madadamay na rin dito yung tunay na relihiyon at ito yung maganda dito, bigyan natin ng twist to, no? Kasi ang Bible consists yan ng Old at saka New Testament. At ang produkto ng Old Testament o yung tinatawag natin na Old Testament, yan po ay ang sumulat niyan mga Katoliko na po sa langit. Kasi yung mga Hudyo na nakikita nyo ngayon, natalikod na po sila ngayon sa Diyos, no? At nakulong na lang sila sa batas ni Moises, no? Hindi na nila yung kaharian ng Diyos na nararapat sa kanila inalis na po dito sa sa Marcos 11:17 na yung bahay ng Diyos nung ginawa nilang yungib ng mga tulisan sa Mateo 21:43. So inalis na sa kanilang kaharian at binigay sa bansang nagkakabunga. Pero yung Old Testament, yung sumulat ng Old Testament, yung mga prophet, sila po ay mga Katolikong na ngayon sa langit. So biblical muna tayo, mamaya lalatagan natin ng history, no? Kasi ala boy letra to, pero pag sinash puro talaga history yan. So bibigyan natin ng talatayan, no? So sa langit, guys, bago sila umakyat sa langit, kasi sa Hebreo 4:4-5, lahat ng nasa Old Testament, guys, hindi naman nakarekta sa langit yan kasi si Kristo ang daan. 'Di ba? I am the way, no? So hindi sila nakapunta ng langit o nakapasok sa langit sa Old Testament kasi nga nandun lang sila sa tinatawag na Abraham's bosom or limbos of the father, sa piling ni Abraham. Kasi si Kristo ang daan tungo sa Ama, no? Siya ang buhay na walang hanggan, no? Ang ginawa niya, yung mga espiritong nasa bilangguan, yung mga pati yung mga nasa sila pupunan ni Abraham, ipinangaralan niya ng Ebanghelyo dito sa unang Pedro 3:18 hanggang 20. At yun ay magiging mga Katoliko na rin, no? Magiging Katoliko na rin po sila, no? Wala na pong Hudyo o Hintil, no, na nasa langit na, no? Basahin natin dito sa Hebreo 12 talatang 23. So lagi ko to, paborito ko talagang talata to, guys, no? Kasi yan talaga yung kaibahan nila sa atin. Simulan muna natin sa Old Testament, no? Dito sa Hebreo 12 talatang 23, ito yung mga nasa Old Testament. Ano na sila ngayon sa langit? Batay sa letra por letra ng Biblia. Sabi dito,
Datapot nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at ang di mabilang na hukbo ng mga anghel, at sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, or the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn, na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So mga banal na po yung pinaging banal. Kaya yung mga nasa langit na mga propeta, mga Katoliko na po sila ngayon, no? Wala na pong distinction, no? At Catholic Church po ang nasa langit po, at hindi, wala pong ay protestante doon, hindi po bida ang protestante doon, no? Dito sa Pahayag 7:9, no? Sila di mabilang at galing sa iba't ibang bansa, bayan, lahi at wika, nakatayo sa harap ng kordero ng Diyos, may hawak na palaspas. Kaya nga tayo may palaspas tayo dito. Pag ganun din yung nakikita natin sa langit eh. Kasi may isang pananampalataya, may isang katawan. So iglesia rin sila. O tatanong, dalawa ba yung iglesia? Hindi, isang iglesia lang, isang katawan. Dito sa Efeso, talatang Efeso 4:4-5. Sabi dito, letra po letra, may isang katawan at may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo na may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, hindi namin dalawa, no? Isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. So, kung yung ano yung church na nasa langit, kung ano yung pananampalataya, ganoon din sa lupa. Pilipos 2:9-10, no? At yung mga nasa langit po, naghahari po sila dito sa lupa. O sa pamamagitan natin. Dito sa Apokalipsis, talatang Apokalipsis, ito natin dito 5 talatang basahin natin na. So nasa lang ngayon New Testament na, no? Ilang minuto na lang, bro. Sa New Testament naman, guys, no? Ayan, bro, sige. Lakayan ko na ulit niya sa akin, bro. Sa New Testament naman, bro, tayo na yun. So tayo ang sumulat ng Biblia kasi kamiyembro natin yung mga apostol, no? Dito sa unang Korinto. Hindi kasi nalaglag yung Bible galing sa lupa, bumagsak sa langit eh. Sinulat talaga yan. Dito sa unang Korinto 14 talatang 34, letra por letra. To letra por letra to, ha. So sabi dito, sabi nga dito, no? Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita kung di sila'y pasakop sa kautusan, gaya na nga sinabi. 37 pala, ito pala 37, no? Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa espiritu, ay kailangang kilalanin niya ang mga bagay na iyo'y isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. So talagang sumusulat sila, no? At itong mga apostol, ito po ay mga Katoliko, no? Dito sa Isaiah 57 Isaiah 56 talatang 7, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. So yun yung Catholic Church, yun yung Universal Church, katuparan Acts 9:31, Ecclesias Kataholes, no? Adun din sa Roma 16:23, Kai Holestes Ecclesia. So yan ang etymology ng Catholic Church. So hindi po porket may nakasulat na Catholic Church diyan sa Bible, kinopya na namin kagaya ng ginawa ng iba. Hindi po. Talagang Katoliko na kami. At isinulat namin yung Biblia, isinulat namin sa Biblia. So kami ang batayan ng Biblia. Ang Old Testament, kamiyembro na namin sa langit. Mga nasa langit na, sa mga Katoliko na sila ngayon. Ito na mga New Testament, kami yun. Kami ang sumulat ng New Testament, no? At syempre, aminado naman diyan sila Makmak na natalikod sa kanila, kasi natalikod daw yung iglesia. So hindi po natalikod ang iglesia sa Roma. Sa Roma, sabi sa letra po letra sa Roma 16:16, yung mga iglesia ni Cristo, possessive noun, no? Sabi dito, no? Sabi nila natalikod daw to, no? Claim na sila to, tapos itatalikod din nila. So hindi yan ganyan, no? Sabi sa talatang 20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya ng Panginoon Diyos ay sumainyo, Panginoong Jesucristo ay sumainyo. So, sa madaling panahon, dudurugin sa amin ng ulo ni dudurugin sa ilalim ng paa namin ng ulo ni Satanas. Kasi itong Roma na to, kung nasaan tong sinulatan na to,
ito sa Roma 16:16, Iglesia sa Roma, sa talatang 23, Kai Holestes Ecclesia, ito ay kuta dati ng Diablo. So anong sabi? Ipapailalim mo sa inyong paanan si Satanas. Kaya nga itong pagan country, itinurn over namin kay Kristo. Sabi kasi ni Kristo, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. So itong Roma, na nandito yung Diablo, tinapakan namin. Kaya nga yung mga bakas ng paganismo, nilagyan namin ng krus sa ibabaw. So tanda na nasakop na ni Kristo itong Roma, Last 2 minutes. no? At kung sa referensya naman, saan ba galing yung mga Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus? Sa Pilipinas? Ay hindi po, no? Diyan natin titignan kung may alam siya sa history. Pwede natin latagan ng historian ngayon dito tayo ngayon, no? At ayun nga sa mga canon, no, mamaya lalatag natin yan, no. Pati na rin sa mga Septuagint sa 73 books, no. 73 books talaga yung Bible, no. Binawasan lang yan ni Martin Luther, sinusugan ng mga protestante, no. Actually, ayan po ay kinasihan ng Diyos, no. Letra por letra yan. Kaya nga doon sa pinapaborito nilang talata ng mga Bible aloner, Isaiah 34:16, no? Hindi ako nagkamali, no? Wala siyang nos dito, biglaan to. Ang aklat ng Panginoon ay kompleto at hindi magkukulang. So yung aklat daw ng Panginoon kompleto. Ngayon ang tanong, 66. Sa amin 73, binawasan nila yung aklat namin, naging 66 kasi ninakaw nila. O ngayon, sinong kulang? 66 o 73? Pag sinabing 66, kulang yan. Isa na nga lang kulang dyan, sa demonyo na eh. Di ba sa Revelation? O ngayon, sa amin 7. 7 ibig sabihin kompleto sa Bible, di ba? Pag sinabing 7. Yung 3, unity. Ayon sa Jewish numerical ng symbolic ng mga Hudyo. Pag sinabing 3, unity, ibig sabihin 73 books na ito, nagkakaisa to. Hindi sinabing ito lamang ang dapat paniwalaan. So maling interpretation na Bible alone dito, no? At ang Time po. time na. Correction lang po, wala naman kami ituturo. Wait, bro. Huwag ka huwag ka na pumalit-malit dito. Sipahin kita. Magtanong ang... Magtanong na bro, kumasa ka na eh. Andiyan ka na eh. Ba't kinasaan mo? Doon sa sinabi mo na ang mga budyo na nasa langit ay, taga lang po, kinukod ko lang po yung sinabi. Tapos tsaka ako magtatanong. Ating respeto po saan. Pwede na po ako magtanong. Tanong na bro, kanina pa. Sayang yung oras. Umaandar yung oras mo. Doon sa sinabi mo na ang budyo na nasa langit ay katoliko, ano ba kapag papatuloy na sila ay umanib o naging kaanib sa Katolisismo? O dito sa Roma, sa Hebreo 12 talatang 22-23, no? Na nagsilapit nga kayo sa mga babasahin ko na lang ha. Kasi nagbubulat ako ng istorya sa Bible ka. Sabi doon, no, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. So ibig sabihin ng pangkalahatan, Catholic, the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. So yun yung mga espiritong nakatala sa langit. Na wala kayong doktrinang ganyan kasi ang doktrina nyo soul sleep, wala pang tao sa langit, wala pang espiritu sa langit. So hindi kayo kaharian ng Diyos, bro. Payag 5 Diyos. Nasaan doon na sila ay umanib o naging kaanib? Hindi sila umanib o kaanib. Catholic Church nga ang tawag sa kanila. Sabi mo kanina, yung mga Hudyo na nasa langit. Time. Patapusin mo muna ang sumagot, bro. Post time. Pag sumang-ayon ka sa rules and regulations, di ba? Ang rules and regulations, kapag sumasagot, magsasapo at magsabi ang moderator ng question. Sige, pakituloy yung sagot mo. Makinig ka, letra por letra to. Datapot magsilapit kayo sa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa di mabilang na hukbo ng anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia or the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn. Yan, talo ka na. Nabasa mo. Saan mo nabasa? Nabasa ko na, bro. Ikaw mo sa akin yung talata ng Biblia na may Catholic Assembly. Hebreo 12:23, pangkalahatang pulong at iglesia.
Kita mo yung General Assembly in the Church of the Firstborn. Yun nga bro, ulit-ulit bro. Bro, Nabasa ko pag na, bro. sumasagot, makmak. Next question Pag na. sumasagot, makmak. Huwag ka sumapaw. Pangkalahatang pulong anti-iglesia, yan ang Tagalog ng Catholic Church, hindi mo pala alam eh. Oo, yan. Talo na, surrender na bro. May pag-asa pa, may pagkakataon ko pa surrender. Hindi daw sumusunod. Oh, next question, pangkalahatang pulong at iglesia yan, Katoliko yan bro, Catholic Church yan Wala sa doon, Tagalog, yung sa English. sabi mo, binoboka mo lang. Objection mo na Mr. Moderator, anong wala doon? Yun nga yung Tagalog ng Catholic Church, pangkalahatang pulong at iglesia. Teka lang bro, teka lang. Huwag ka mag-conclusion dyan na wala, sinasagot kita letra po letra. Wait lang bro, moderator mo. Makmak, huwag ka nagko-conclude kasi ang trabaho mo magtanong, mamaya ka na maglatag. So, bibigyan ka namin ng pagkakataon para maglatag ka. So, magtanong ka, meron kang 4 minutes and 35 seconds bro. Surrender na. Bro, tanong, naiinip ako. Matakbo oras mo, makmak. Pangkalahatang pulong at iglesia, Catholic Church yan, hindi nyo matututulan yan. Oh. Paano na? Hindi nyo napansin yan, no? Hindi nyo kasi alam ibig sabihin ng Catholic eh. Bro, mag-unmute ka, sayang yung oras. Surrender na yata to bro eh. Wala, ayaw mo response. Tulog mo na ako, Mac. Ayaw mo magsalita eh. Hindi pa ako na. Box kausap eh. Hindi pa nga natin nilalatag yung mga history dito, ba mabulunan eh. Ano, kasi gusto ko talaga eh, ano sa yung bro, gusto ko talaga, kasi ano mo yan eh, forte mo yan eh. Bro, kung lalabanan ko, kagaya lang ng makmak ko. Kaya? Tamo, hindi nga sumasagot sa'yo. Mag-uuklot eh. Conclude. Util eh. Ano na, pakatin mo ba yan yata bro? Alin Wala. namin. Sinipa ko na bro, kaya mo na. Pwede. Ano Parang na? Walang dating bro. Eh, naghahamon sa comment, tapos tatahimik na lang bigla. Di ba nagyabang sa Ang comment? lakas maghapon. Wala ka pala. Surrender agad. Surrender na. Bitin na. Nako, Hindi, yan yata eh. parang hindi pa umabot sa hindi pa umabot sa lalamunan mo. Uncle eh, no? Wala bro, iyakin naman. Ganun tayo, ganun kabanal yung ating pag-worship. Hindi kagaya sa kanila, kanta-kanta, Walang iumpog yung ulo dun sa may ano, iumpog-umpog yung ulo dun sa may Ano nila yun? wala talaga nilang ganun pero. Yung Eucharist nila na biskwit tsaka yung juice na canber. walang silbi yun kasi symbolical lang yun eh. Maganda pa nga sa Old Testament yung mga Hudyo, literal talaga na dugo. Inaalay nila pati katawan. Ay hindi, dugo at saka taba ng tupa. Oh, tapos sa kanila symbolical. Ano yun? Ba't naging symbolical? Yung ano, ang equivalent na may mag-jeopardize talaga yung katawan na kaluluwa mo, no? It's equivalent Ano? of murder. Actually, venial sin lang naman yun. Yung kunyari may mortal sin ka, tapos tumanggap ka ng Eucharist, venial sin lang naman yun. Kasi hindi mo naman alam na bawal yun. Pero dahil narinig ko na, ibinigay ko na yung reference na bawal yun, so kung sasadyain mo ngayon, kunyari na nakarinig sa atin sa usapan natin isang Katoliko, nalaman niya na bawal siya tumanggap ng Eucharist pag meron siyang mortal sin, no, at hindi siya nagko-confess, tapos sasadyain niyang tatanggapin yung Eucharist kahit alam niyang may kasalanan siya, wala na siyang pakialam. So yung imbis na venial sin, magiging mortal sin yun. Magiging mortal sin na siya. Pasok yung mortal sin kung may full of knowledge ka, full of consent, and full of action. Tama. Kasi kung wala Sadyain mo ka yung namang kasalanan. alam, at mortal sin yun, lineal yun, di ba? Oh, yung mga ganyan, venial siya. Magiging venial siya.
Kunyari, hindi mo naman alam na bawal ka pala tumanggap ng Eucharist kasi may mga mortal sin ka, hindi ka pa napagkumpisal, wala kang alam sa doktrina. Tapos tumanggap ka ng Eucharist, pero buong puso mo yung ginawa kasi sinasamba mo si Jesus kasi gusto mong tumanggap ng communion. So hindi ka nagkasala mortal nun, venial sin. Pero ito may tanong Ang ko, mortal kadalasan- sin, yung mga nag-iispiya sa simbahan, nagnanakaw ng ostya. Oh. Tapos binababo yung ostya, yung katawan ni Kristo. Pinupost pa sa social media, blasphemy yun. Ay, paano itong mga INC na ninanakaw yung yung... Meron nga nangyari dyan, pre. Yung nilagyan pa yung formang ulok yun sa Eucharistia. Oo nga, yun nga. Gawain ng mga satanista kasi yun eh. Ito, INC. May pumasok din dun sa Iglesia ni Cristo, pumasok sa Katoliko, nagbigay ng mga pangbasahin na So yun nga, kung dati mga Katoliko sila, tapos hindi na sila nagiinom, hindi na sila palainom, hindi na sila palasugal, edi ligtas sila sa kasalan ng laman, panglaman, tawag ng laman. Ang kasalanan naman nila ngayon, nung naging protestante sila, kasalanan ng pang-spiritual naman, mas malala. Ngayon na yung bagong kasalanan nila. Sinasabi nila dati dati Katoliko ako, ganto ako, ganyan. Tapos nag-iba ako ng relihiyon, mabait na ako. Hindi ka mabait. Masama pa nga yung kasalanan mo, mas malala pa nga yung kasalanan mo eh. Kasi yung blasphemy. yung kadalasan marinig ko, yung baboy talaga. Bakit daw marumi daw yung baboy? Kasi nga dito sa Isaiah 66 verse 3, inaalay nila sa Diyos yung dugo ng baboy sa Diyos-Diyosan. Kasi bro, sa kila Moises, kaya sila binigyan ng mga hayop na yun lang yung kakatayin nila kasi lahat ng hayop na itong mga tupa, kambing, lahat ng yan bago nila yan katayin o pag kinatay nila yan, kailangan ihandog muna nila yan dun sa tabernakulo sa harapan ng Diyos. Lahat ng hayop, pag kung sino man ang hindi magdala ng hayop na iaalay doon, magkakasala sila, aatangan sila ng mga pare ng mga Levita na nagsumamba sa demonyong kambing sa 7. Levitico 17:7. Kaya nga sa Gis, sabi doon sino man ang kumain ng dugo ay ititiwalag. Sa 11, sapagkat ang dugo ay siya nitong buhay at inuutos ko na ialay sa Diyos bilang pangtubos ng inyong mga kaluluwa. So yun talaga yung purpose noon, Yung dugo kasi, kaya hindi nila yung kinakain, pinangaalay nila sa Diyos. Ngayon, namili yung Diyos kung ano lang yung kakainin nila kasi yun lang tatanggapin niyang yun lang tatanggapin niyang dugo eh. O nung nagkaroon na ng New Testament, kaya si Kristo na mismo yung yung alay. So wala nang silbi yung paghahandog mo ng dugo ng mga tupa. So anong nangyari dahil hindi na nga kailangan nating maghandog ng mga tupa, ng mga toro sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos kasi nga pagsasanib na yung Hintil at saka Hudyo sa pagsamba sa Diyos sa Isaiah 56 talatang 6, inalis na yung mga wala nang mahayop na marumi. Ang lahat ay nilinis na. Gusto mong ituring na marumi, ang nilinis na ng Diyos. So pwede na kainin yung baboy kasi hindi mo naman iaalay yung dugo ng baboy sa Diyos eh. Kaya pwede mo na yung kainin, kahit pwede mo nang kainin. Roma 14 talatang 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi patungkol sa mga pagkain at inumin, dito ay patungkol sa katwiran at sa Espiritu Santo. So tayo yung kaharian ng Diyos dito na nakalaan sa mga Hudyo dapat ibinigay sa bansang nagkakabunga. Mateo 21 talatang 43 yung kaharian ng Diyos. Tayo yung kaharian ng Diyos ibinigay sa bansang nagkakabunga. So yung kaharian ng Diyos hindi na patungkol sa mga pagkain at inumin, patungkol na to sa katwiran, sa mabubuting gawa, di ba? So yun bro. Wala nang batas sa pagkain. Sige bro, sige sister, sige. Pero mamaya mag-live na rin ako. Marami na ganyan. Wag mong Kapatid ko, na nawawala. Ay, sige, sister. Ingat ha, sister. Oo, Ingat, maghanap sister. muna ako ng bagong boyfriend. Ay, nandiyan dyan pala yung boyfriend ko. Bira ka. Love you. Uy, joke lang yun Joke lang yun Napastangan ka kay Ego nga.
Joke lang yan, bye. Bye. Ngayon, ito yun, no? Ito yung kaharian ng Diyos, guys, no? Kasi wala naman tututol na ang iglesia, bahay ng Diyos yan, di ba? Unang Timoteo 3:15. So pag sinabing bahay ng Diyos, kaharian ba yun? Kasi Diyos pag bahay ng Diyos eh. Di ba? So yun yung kaharian. Kaharian yun, may trono nga eh. Di ba? So ang bahay ng Diyos ayon sa Isaiah 66 verse 1, anong klaseng bahay ang itatayo mo? Ang langit ay ang aking trono, ang lupa ay ang aking tungtungan. So, ang ginawa ni Jesus Christ dahil Diyos siya, no, at malibang si Yahweh ang magtatag ng bahay, ang magtatatag nito ay walang kabuluhan. Apocalypse, Psalms 127 verse 1, at hindi mananahan ng Diyos sa mga templong gawa ng kamay ng tao. Gawa 17:24. So ibig sabihin Diyos si Kristo nagtatag siya ng church. Ngayon ibinigay niya yung mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang yung talian sa lupa, itatalian sa langit. Ibig sabihin connected sa langit to. Kasi ang Panginoon natin hindi lang Panginoon ng lupa, Panginoon ng langit at ng lupa. Gawa 17:23. Kaya hindi siya mananahan sa mga templong gawa lang ng kamay ng tao. O yung templong gawa ng kamay ng tao, hindi to ibig sabihin structure. Pag sinabing templo, ito yung iglesia. Kaso itong iglesia na tinutukoy niya na to, mga tatag ng tao to. Ito yung mga iglesia ng mga sinagoga ni Satanas, mga paganismo on that time. 'Di ba, mga pagano 'yon? Kung may protestante na dito na nagtatag ng church, kasama na rin sila diyan kasi tatag lang sila ng tao. Si Kristo lang ang pwedeng magtatag. Unang Korinto 3:10 hanggang 11. So kaya nga pansinin niyo sa pahayag 5 talatang 10, ito yung dito na rito yung mga protestante, pansinin niyo to makinig kayo dito guys, no. Akala ng mga protestante sa future ganto pupunta yung mga banal na nasa langit, makikipagdigma sa diablo kasama si Jesus Christ, tas maghahari ng 1,000 years. Hindi. Ang 1,000 years tayo yung 1,000 years ang church. Ngayon dito sa 5:10 sabi dito, at sila'y yung gagawing kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Ano yung tinukoy dito? Yung mga nasa langit. 'Di ba? Yung mga nasa langit, pansinin niyo to at nakita ko sa gitna ng luklukan ng 4 na nilang nabuhay, at sa gitna ng matatanda o yung mga elders dun sa langit, ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay, at may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na siyang sinugo sa lupa. Di sinabing 7 yung Holy Spirit Ibig sabihin ito yung pagiging perfection Pag sinabi kasing 7, perfect, no? At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanyang mga kamay, niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang ng buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpapatira pa sa harapan ng kordero ng Diyos. Sila'y ang bawat isa ay may mga alpa at ang mga mangkok na ginto na puno ng kamangyang, na siyang mga panalangin ng mga banal, at sila'y nangangag-awitan ng isang bagong awit. So yung bagong awit dito, ito yung New Testament. Ito na yung bagong tipan. No, kaya yung mga nasa langit, hindi na yan mga Hudyo, hindi na mga Israelita, yan mga Katoliko na yan, kasama na natin yan, no? Na nangagsabi ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito ay sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao, bawat angkan, wika at bayan at bansa. O mga nasa langit to at sila'y inyong gagawing kaharian ng mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Nasa langit sila pero naghahari sila sa ibabaw ng lupa. 'Di ba? Linaw niyan Paano sila naghahari sa ibabaw ng lupa? Kasi kamiyembro natin sila, pinapalaganap natin yung church dito sa lupa. Yun yung purpose nun na naghahari tayo sa ibabaw ng lupa. Kasama natin sila na naghahari. Kaso tayo nandito pa tayo sa lupa. Siyempre, pag namatay tayo, punta na rin tayo dun, 'di ba? So nasa langit sila, 'di ba? Pero naghahari sila sa ibabaw ng lupa, 'di ba? Ang galing, no? So yun yung Catholic Church, no? Pag sinabing Catholic Church,
hindi lang yan na buong mundo lang, no? Sagad tayo, buong universe tayo, no? Yun yung maganda dyan, Mateo 6 talatang 10, sundin ng loob mo dito sa lupa at gayon din sa langit. So yun yung ibig sabihin ng Catholic Church, guys. Kaya nga pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, Hebreo 12, 22, 23, yung mga nasa langit. So bagong ano yan, hindi yan familiar yung mga mga iglesia, kaya mabubulunan sila dyan sa ganyan latag, no? So siguro hanggang dito na lang muna, guys. At 15% na lang pala, no? 15% na lang tayo. End na muna ako ng live. Sige mga bro Nash. Lobat na naman. Bukas. Ano 15% na lang tayo eh. Bukas. Mag-live ka bukas. Tinanong, hindi ko lang sure, bro. Is it every other day lang talaga, bro, available. Pero tingnan natin. Sige, bro. Ano naman na tayo, bro? Charge ko muna to. Ganon din. Okay, Shut down. tayo ng Ingat. Sige, bro.